May heart attack ba na walang matinding sakit sa dibdib? May heart attack ba na parang pagod lang? Parang kabag lang? Parang simpleng hilo lang? Ang sagot? Oo. At ito ang tinatawag na silent heart attack. Mas delikado ito dahil maraming tao ang hindi alam na inaatake na pala ang puso nila. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga sintomas ng silent heart attack. Mga sinyales na hindi mo aakalain na may kinalaman pala sa puso. Stay with me. This could save a life. Ano ang silent heart attack? Ang medical term nito ay silent myocardial infarction. Pareho lang ito ng regular heart attack. May blockage sa blood flow papunta sa puso. Pero ang kaibahan, walang dramatic na sintomas. Walang matinding pagsigaw. Walang paghawak sa dibdib na parang sa pelikula. Minsan, parang wala lang. Pangalawa, bakit silent? Silent siya dahil ang sintomas ay banayad, hindi klaro, minsan napagkakamalang ibang sakit. May mga tao na nalalaman lang nang nagkaroon sila ng heart attack months later sa ECG o check-up. Ibig sabihin na survive nila. Pero may damage na ang puso. Symptom number 1. Hindi pangkaraniwang pagkapagod. Isa sa pinaka-common sign ay matinding pagkapagod. Yung tipong wala ka namang ginagawa, pero drained ka. Hindi normal na pagod. Parang may mali sa katawan mo. Lalo na kung biglaan at walang dahilan. Symptom number 2. Mild chest discomfort. Hindi matinding sakit. Hindi lahat ng heart attack ay matinding sakit. Minsan, ang pakiramdam ay paninikit, pressure. Parang may mabigat na nakadagan. Parang kabag lang. At hindi lang siya sobrang sakit. Ini-ignore natin. Symptom number 3. Shortness of breath. Kung bigla kang hinihingal kahit hindi ka gumagalaw ng mabigat, ito ay warning sign. Ang puso, kapag nahihirapan, hindi nakakadaloy ng maayos ang oxygen. Kaya hinihingal ka. Symptom number 4. Pananakit sa panga, likod o balikat. Hindi lang dibdib ang may signal. Minsan, ang sakit ay nasa panga, leeg, likod, balikat, kaliwang braso. At akala mo muscle pain lang. Symptom number 5. Pagduduwal o parang acid reflux. Maraming silent heart attack ang napagkakamalang hyperacidity. May pakiramdam na parang nasusuka. Parang masakit ang sikmura. Parang indigestion. Lalo na sa mga babae, mas ganito ang presentasyon. Symptom number 6. Cold sweat. Kung bigla kang pinawisan ng malamig kahit hindi mainit, lalo na kung may kasamang hilo o chest discomfort, huwag mong i-ignore. Symptom number 7. Anxiety feeling or sense of doom. May mga taong nagsasabi may kakaibang pakiramdam bago mangyari ang heart event. Parang may kaba, may uneasiness, parang may mali, sense of impending doom. Hindi ito palaging psychological.
Minsan, may physical trigger. Ang silent heart attack ay mas common sa mga babae, diabetic, elderly, may high blood pressure, may mataas na kolesterol. Sa diabetes, minsan nasisira ang nerve sensation, kaya hindi nararamdaman ang matinding sakit. Emergency na kung may chest pressure na tumatagal ng higit 5 hanggang 10 minuto. Shortness of breath, panghihina ng katawan, slurred speech, biglang pag-collapse. Kapag may duda, magpa-check up agad. Mas mabuting mali kaysa huli. FYI rin mga ka-health, maraming tao ang nagugulat kapag nalaman nilang nagkaroon sila ng silent heart attack sa nakaraan. Minsan, nalalaman lang ito kapag nagpa-ECG, stress test o heart check-up sila para sa ibang dahilan. Doon makikita na may maliit ng bahagi ng heart muscle na naapektuhan. Ibig sabihin, nangyari na pala ang heart attack. Pero hindi nila ito napansin nung nangyari. At isa pang importanteng bagay na dapat tandaan, ang silent heart attack ay maaaring mangyari ulit kung hindi maagapan ang mga risk factors. Kasama dito ang mataas na blood pressure, mataas na kolesterol, diabetes, paninigarilyo, sobrang stress, kulang sa physical activity. Kaya kahit mild lang ang nararamdaman mong sintomas, huwag mo itong basta baliwalain. Minsan, ang katawan natin ang nagbibigay ng maliit na babala bago mangyari ang mas seryosong problema. Mas mabuting maging maingat habang maaga pa. Mga ka-health, ang puso natin ay tahimik magtrabaho araw-araw. Hindi ito nagrereklamo. Pero kapag nagbigay na ito ng sinyales, kahit banayad pa, huwag natin itong baliwalain. Minsan, ang pinakamapanganib ay yung hindi natin nararamdaman. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo ang word na puso para alam kong nakaabot ka hanggang dulo. I-share mo ito sa pamilya mo, lalo na sa parents mo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Healthy Pinoy para sa mas maraming life-saving health information. See you next episode mga ka-health. Paalam!